Okay, so ako na po tayo sa ating teksto ngayon, gabi mga kapatid. Dito po sa Book of Colossians, chapter 3, verse 1. Kami po dito, if you then be risen with Christ, seek those things which are above, which Christ seated on the right hand of God. So purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Kayo po'y manalangin. Ang mamapangyarihan sa lahat, salamat po Diyos sa gabi ito. Sa muling pagkakataon na kami po ay narito pang magsama-sama sa kabila po ng kawalan ng sanlibutan ay kayo po ang naglagay sa aming mga puso upang unahin kayo sa namin sa iyong kaharian ng iyong katuwiran. Salamat po Diyos sa tawa pangunahan mo po ang bawat isa sa amin na nawa ay makapokus kami para kami po ay magbigay po ng kalakasan ng mga salita aming marinig ngayong gabi ito sa pamagitan ng mga salita mo. Salamat po Diyos, pangunahan bawat isa sa amin, dahil po ito'y dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayong gabi mga ay ang pamagataaking ating pag-aralan ngayon ay putting my Christ. So alam naman natin yung kaabala ng mundong ito, no? Talagang lalo na pa yung mga talagang nasa sanlibutan ay mabaya ay marami pong abala sa pagluluto. Hindi naman masamang magluto dahil kung may lulutuin, mahirap nagluluto nang walang niluluto. So hindi naman bawal magluto. Pero kung hihintay mo pa yung alas 12 para kumain, hindi na po tama yon. So tayo po mga Kristiyano, wala pong bawal magluto, di bawal kumain, basta may pambili at kayang kainin, walang problema yon. So dito po sa Book of Colossians, kung titignan po natin yung pinaka-background po niya, ay binigyang tema po ng ating kapatid Apostol Pablo, yung Colossians, yung Christ supremacy, no? Sabing Christ supremacy, Paul counters Jewish aesthetic mysticism in being philosophy kasi ito po yung panahon na talagang doon sa lugar ng Polos ay umiiral po yung Jewish mysticism. Tapos yung philosophy, yan dito dinideclare po na ating Apostle Paul yung Jesus is the image of the invisible God, creator of all, and the fullness of deity dwelling in the body form. Kaya kung yun ang nakalagay dito sa Colossians 1:15 hanggang 19. So, pinapagkaroon na po natin yung Colossians. Tapos doon po tinalakay din po niya yung sufficiency versus legalism. The leader combats false teachers, promoting rules, yun, lalo na sa diet, rituals, angel worship, and mystical experiences, asserting that believers are complete in Christ, not needing added rules for mediators. So, yung sufficiency ng nasa Panginoon. Tapos yung talakay niya, justification by grace. Tapos perseverance versus preservation versus perseverance. Maganda italakay natin sa mga sunod ito. Pero ito po yung kabuuan ng Book of Colossians. Tapos sa last part niya, tinalakay yung prayer and mission. So, yung distinctive applied focus on all paths. Yan makita natin yung mga warning dito, especially sa Colossians 2:8. Yun na tinalakay niya. Tapos sa Christ-centered life. So, doon po sa ating pag-aralan ngayon, focus po tayo sa Colossians chapter 3. At yung pamagat nga po natin ay putting the new life. No? May ilang bagay po tayong bibigyang yung number 1 po yung living the risen life. Number 2 po yung putting of the old man. Number 3 ay renewed in knowledge. Ay yung number 3 putting on the new man. Tapos yung panghuli natin yung household duties in family life. So yung buong chapter tatalakayin po natin. So dito po sa number 1 po, dinalakay po natin kapatid Apostol Pablo yung living the risen life. Kaya sabi niya sa Colossians 3:1 and 2, if you then be risen with Christ, seek those things above with Christ seated on the right hand of God. Kung kayo nga ay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. So, ang sinasabihan po nito,
ng ating kapatid Apostol Pablo ay mga mananampalataya, mga Kristiyano, mga tinawag ng Diyos, mga bautismado na nadagdag po sa Iglesia ng Colosas. Ang ini-encourage po sila ng ating kapatid Apostol Pablo bilang tayo po ay binuhay ng ating Panginoon. Sabi doon, kung kayo ngayon muling binuhay na kalakip ni Kristo, hanapin ninyo. Yon, hanapin niyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroonan ni Kristo na nakupo sa kanan ng Diyos. So, ang prioridad natin, mga kapatid, ay yung kingdom ng Panginoon. Kaya nga makita natin, kung babalikan po natin, yung Matthew 6:33, no? Ito pa talagang sa ulo-salo po natin. But seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin po, yung priority natin, yung kingdom of God, at yung kanyang katuwiran, dapat yun ang nasusunod, hindi yung katuwiran natin. Kasi kung magkakanya-kanya tayong katuwiran, so ilang tao po sa mundo at ilan po ang nag-claim na Kristiyano, pareho-pareho may katuwiran. Pero yung katuwiran po ng Diyos ay nakalatag na po sa banal na kasulatan. So sa verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng so, pag-iisip, yun ang sentro talaga ng mga bagay-bagay na minsan ay nawawala po sa align. Doon, tandaan po natin, sabi po ng ating kapatid Apostol Pablo, yung binigay po sa atin, tamang pag-iisip. Tingnan po natin 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sabi natin kapatid Apostol Pablo kay Timoteo, for God has not given us the spirit of fear, no? But of power, and of love, and a sound mind. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. So yung kaisipan ng Kristiyano, mahusay, tamang pag-iisip. So yun ang gusto ng Panginoon. Kaya sabi doon, ay ilagak ninyo ang inyong pag-iisip. Kaninong pag-iisip? Sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano, sa mga bagay. Yun, na nangasa itaas. Kaya bilang Kristiyano, hindi tayo tayong nangangamba. Huwag tayong madi-discourage, huwag tayong manlupay-pay, ano man mga nangyayari sa kapaligiran. Sa bakit to? Ang mga Kristiyano mananampalataya ay mayroong contentment. Sabi doon, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Yon. So tingnan natin, Christ is your life. Ang Panginoon ang ating buhay. Pag wala tayo sa Panginoon, wala tayong kabuhay-buhay. Sabi doon ng Panginoon sa ni Apostle Paul sa verse 3, for you are dead and your life is hid with Christ in God. Sapagkat kayo nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Verse 4, when Christ who is our life, siya ang ating buhay, ang ating Panginoon, shall appear, then shall you also appear with Him in glory. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag na rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Yun. So, makita natin yung unang punto na yung buhay natin na yung new life o bagong buhay ay dapat hinahanap natin yung makalangit na bagay na berto ay yung buhay natin ay dapat nakaangkla sa ating Panginoong Kristo. Kung titingnan natin yung John 15, palaging narinig natin ito sa pangaral, pero napakahalagang bagay na ating maintindihan na pag-iwalay tayo sa Panginoon, wala tayong magagawa. Sabi ng ating Panginoong Kristo dito sa John 15:1, I am the true vine and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, He take it away, and every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. So, Christian living o practical living, pag wala tayo sa Panginoon, wala tayong magagawa, no? Sabi ng banal na kasulatan. At kung itutuloy nga natin sa verse 5, I am the vine, you are the branches, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Wala tayong magagawa pag wala tayo sa ating Panginoong Kristo.
Opo, punta po tayo sa pangalawang bahagi, no? Yung putting off the old man. Yun. Sa Tagalog ay tanggalin na yung mga makalumang makalaman. Yun. Siyempre po, tayo po ay na-renewed na o na-born again na. Tayo po ay na-born again through the power of the Holy Spirit. Hindi tayo na-born again sa preaching ng pastor, hindi tayo na-born again dahil sa ating asawa, hindi tayo na-born again sa pagbabasa ng Bible, na-born again tayo dahil sa biyaya ng Diyos, sa kalooban ng Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu. So, dito po sa putting off the old man, verse 5 hanggang 11, makita po natin, number 1 po, mortify earthly deeds. Makita natin doon sa verse 5, mortify therefore your members which are upon the earth. Yun, ito yung pinapatanggal. Ito yung sinasabi ng Apostol na Pablo na patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nasa ibabaw ng lupa. Yun, ano yung pinapapatay o pinapaalis o pinapatanggal o talagang totally iiwanan? Ano po yun? Fornication. Yun, number 1 yung fornication. Ano ba yung fornication? Ito po yung pakikiapit. Yun, yung mga binata, dalaga, nagsasama, hindi kasal. Kasalanan po yun. Fornication po ang tawag doon. Yun, mayroon tinatawag na physical fornication, mayroon namang tinatawag na spiritual fornication. Uncleanness. Ano po yung uncleanness? Ang sabi po doon ay karumihan. Inordinate, masamang pita. Ano ba yun? Inordinate affliction, evil concupiscence, masasamang nasa, covetousness, kasakiman, which is idolatry, na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun pala yung sinasabing putting off the old man, na sinasabi patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap. Ito yung bahagi ng buhay ng Kristiyano, na kahit tayo Kristiyano ay nandun pa rin, nasa laman tayo. Hindi pwedeng alisin yung laman natin. Kasi pag inalis mo yan, ang mangyayari niyan, baka wala ka na dito sa mundo. Talagang yun lang paraan para mahiwalay tayo sa laman, yung kunin tayo ng Panginoon. Pero hanggang tayo buhay, nandun pa rin tayo. Kaya nga ang labanan, talagang mismo sa sarili natin, mga kapatid. Mismo sa buhay natin, personal na buhay, ang labanan po talaga. And verse 6, for which things say, the wrath of God cometh on the children of disobedience, na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos. Kanino? Sa mga anak ng pagsuway. So mga anak ng pagsuway, ito yung mga sinasabihan ng Apostol Pablo na mga mananampalataya sa Colosas, na ang darating sa kanila ay galit ng Diyos kapag sumuway sa utos ng Panginoon, kapag gumagawa ng mga kasalanan. Ano yung kasalanang binabanggit doon? Fornication, uncleanness, inordinate, affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. So napakatindi ito, mga kapatid, no? Kaya nga minsan akala lang natin ay biro-biro lang ang pagiging Kristiyano. Kaya tayo tinawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya at para sumunod sa Kanyang mga utos. Yun. Pangalawa po, doon sa putting off the old man, yung abandon worldliness. Yun, abandon. Pag sinabing abandon, ay iwanan mo. Malimit yan, mabanggit yan sa barko. Yun, abandon. Pag malakas ang alon, talagang super typhoon, ang gagawin po ng mga tripulante, abandon yung mga karga para hindi masyadong mabigat, hindi sila lulubog. Yun. At kung hindi talaga kaya, i-abandon na lang yung barko, tatalo na lang puno sila. So, sa ating mga Kristiyano, ano yung i-abandon natin, mga kapatid? Abandon worldliness. Talagang yung mga makasanlibutan, makamundo, ay talagang i-abandon natin, itanggalin na po natin, itapon na po natin, o kaya talagang totally natin kalimutan. Ang sabi po ng verse 7, and thou which you also walk sometime, nilakaran na po natin yan dati, when you live in them, na inyo rin nilakaran nung una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito.
Ay, hindi pa ba tayo nagsasawa mga kapatid? Ginagawa na nga natin noong una eh. Gagawin pa rin natin ngayon. Kristiyano na tayo. Tayo na tayo. Born again na tayo. Pinili tayo ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Ang sabi doon, but now, you also put of all this. Yun, mayroon na naman, put of all this. Kanina ay ang pinatatanggal, yung mga may pinatatanggal dito. Eh, ano sabi doon? But now you also put of this, all this. Dapat kayo inyo namang layuan. So may lalayuan. Ano yung lalayuan? Ang lahat ng mga ito. Galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Maganda itong inaano ni Apostol Pablo. Talagang nililinis niya, talagang pinupure niya yung mga mananampalataya doon sa Colosas. Sabi niya, but now you also put all this, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Yun, napaka-tindi po yung encouragement ni Apostol Pablo. Ang tawag doon, abandon worldliness. Sabi doon, and the which you also know. So tayo, ay ilang taon tayo, muna tayo isinilang, at hindi pa tayo na-convert sa katotohanan, namuhay na po tayo. Problema yung network. Worldliness, lalo ng ngayon, Colossus chapter 2, lalo na sa pagsalubong ng tinatawag nilang bagong taon. Colossus 2:8, sabi ni Apostol Pablo, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Kayo'y magsipag-ingat. Yun, sino sinapsabihan? Mga Kristiyano, mga mananampalataya doon sa Colossus. Baka sa inyo'y may bumiha sa pamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-salin sabi ng mga tao. Yun, at salit-salin sabi ng lolo, lolo, walang katapusang kalululuhan. Kaya sabi-sabi. Pag sinabing sabi-sabi, walang pinagbasihang katotohanan. Kasi sabi-sabi lang po, ayon sa pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo. Yun. Ay, lalo na ngayon, ilang oras na po bago mag-alas 12. Yun, mag 7:30, 1, 2, 3, 4. 4 hours na lang. So, anong mangyayari? Kapag 4 hours na, yun, nagsisimula na magpaputukan. At ngayon, busy-busy na po ang sanlibutan. Tingnan natin yung mga ginagawa pag New Year's. Bago dumating yung alas 12, tingnan natin mga kapatid, para matalakay lang natin. Nawala yan nun. Ito yung mga tinatawag na mga pamahiin ng mga Pilipino tuwing bagong taon. Yung nag-research ako ng kaunti. Sabi doon, pamahiin sa bagong taon, alamin ang kawalan ito at pinagkulan ito. Tingnan natin. Pangkahatang pamahiin, mga kawalan, pagbati ng bagong taon. So kailangan talaga daw, pagbabati ka ng bagong taon. Happy New Year. Yan ang tinatawag na kaugalian. Kahit di ka naman magbati, talagang darating yung bagong taon, di ba? Ano ba? Pagtalon sa ating gabi, pagdating ng alas 12, kailangan mo rin tumalon. Yan ang ginawa sa amin ni tatay namin eh. Pagdating ng alas 12, kailangan tumalon para tumangkat. Hanggang ngayon, di ako tumatangkad. Bawat bagong taon ako, kamali, tumalon na ako, di ba ako tumatangkad eh. Ganun pa rin. So hindi totoo yun. So may paliwanag po yan, pero marami po yan. Sa doon, pagbukas ng bintana at pinto, yun, kailangan bago, pag dumating alas 12, bukas ang pinto, bukas ang bintana. Ano ba yan? Kailangan maganda ng 12 bilog na prutas. Yun. Meron na ba kayo, mga pati? Na 12 prutas? Ano po yung kalugan yun?
Isang tradisyon na hindi mawawala sa mga handaan sa bagong taon ay pagkain ng 12 iba't ibang bilog na prutas. Ang bawat prutas ay kumakatawan sa isang buwan ng taon. At ang hugis bilog nito ay simbolo ng mga barya. So, pag naganda ka raw ng 12 bilog, ay talagang papasok ang grasya. Yun, Spanish po yun, grasya, biyaya. Tapos kailangan pag alas 12 ng gabi, pagpaikot ng pera. Yun, yung mga paikutin nyo, parang nagkakarakos. Ano pa? Huwag magwalis. Tapos pagpili ng bagong damit, pagtanggap ng mga bisita. Kaya nga, di ba, pag alas 12, oy, dito, punta kayo dito sa amin, oh. Ito, may ano kami, may handang biko, may handang fruit salad. Yun, ito pa. Tapos, marami. Tapos, kailangan daw ay huwag magbabayad ng utang sa unang araw ng taon. Yun, bukas. Huwag daw magbabayad ng utang. So, palipasin muna yung bagong taon. Patindi ito, no? Huwag magtapon ng basura sa unang araw ng taon. Tapos, paglalagay ng barya sa bulsa. Tapos huwag maghiwalay ng magkasintahan sa unang araw ng taon. Pag gusto mag-breakdown, ipalipasin muna yung auno. Atos na lang kayo mag-break. Tapos kailangan pag alas 12, mag-kiss. Yun. Kiss. Pag-kiss sa hating gabi. Yun. Dami. Bating sa pagkain. So, hindi ko nababasahin. Dami. So, ibig sabihin lang mga kapatid, yung worldliness o yung tinatawag nating mga nakasanayan o mga tradisyon na pinamana hindi ng Panginoong Jesucristo kundi ng mga ninuno ay pinagbawal po ng Diyos. Sabi nga ni Apostol Pablo na hindi naman naaayon kay Kristo. Doon. Sabi doon sa verse 7, in which also walk sometime when you live in them. Nung tayo hindi pa Kristiyano, yun ang ginagawa natin, karaniwan na yun. Hindi na question sa atin yun noon kasi unbeliever pa tayo, nasa natural man pa tayo. Pero ngayon tayo, spiritual man, ito yung sinasabi ng Apostol Pablo, abandon worldliness. Huwag na tayong sabay-sakay. Tinan po natin, Romans 12, Romans 12:1 and 2, sabi ni Apostle Paul, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world. Ano po yung to this world na ito? Sistema po ito. Doon. Mga sistema na hindi naman itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. But be you transformed by the renewing of your mind. Yun yung isip natin. Minsan nadadala po tayo ng nadadala po tayo ng sistema that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Yon, utos po ito. Ito po ay imperative. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya at lubos na kalooban ng Diyos. Ang tanong, bawal bang maghanda pag ganito? Hindi po bawal magluto. Pero huwag ka magluluto dahil sa bagong taon. Dahil wala na bang isip yung bagong pagpalit ba ng taon-taon, walang isip yon. Tayo po ang may isip na mga tao. Tayo po ang magbabalanse kung ano yung tama at mali. Yon, sa pamagitan ng salita ng Diyos, hindi yung taon, hindi yung araw, sapagkat yan, nandyan na po yan eh. Kahit wala tayo, talagang magpapalit naman talaga ang taon eh. Mag-celebrate ka o hindi, magganda ka man o hindi, magpapalit talaga ang taon. So, hindi bawal magluto. Kung kaya mong kainin, kung kaya mong maghanda, dahil may bisita, at magbili ka ng prutas, at ang gawin mo, ang ginagawa ng iba, tuwing taon lang bumibili ng prutas. Samantalang prutas
maganda, araw-arawin natin kung may kakayanan tayo di ba? Healthy pa. Kung tuwing bagong taon na tayo maghahanda ng prutas, 12. Dahil para daw ay maraming blessing. So pangatlo, natin yung under po doon sa putting of the old man, you renewed in knowledge. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 9 to 11, lie not one to another, saying that you have put off the old man with his deeds. Huwag kayong mga gulgulaan sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. And have put on the new man, which is renewed in knowledge, after the image of him that created him. At kayo'y nangabis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyang lumalang sa Kanya, where there is neither Greek nor Jew, circumcision, nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond, nor free, but Christ is all in all. So, makita natin mga kapatid na bilang Kristiyano mananampalataya, renewed na tayo sa kaalaman ng Diyos. At tayo po ay nilikha ng Diyos doon sa, tinan po natin yung Ephesians chapter 4. Ephesians 4:24, sabi ni Apostol na Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso, and that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. So, pag born again na tayo, pag Kristiyano na tayo, naibalik na ng Diyos sa atin yung katuwiran at kabanalan. At yun dapat tayo na namumuhay doon sa image and likeness of God. Kung babalikan lang po natin yung pagkalika sa tao, Genesis 1:26, dito po tayo nilikha ng Diyos Sabi dito ng verse 26, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So, image and likeness, tumutukoy sa righteousness and holiness. Yun ang pinaliwanag ni Apostol na Pablo. So, number 3, putting on the new man. Kanina, putting on the old man. Ngayon, putting on the new man. Ano po yung number 1? Sa verse 12 to 17, tatalakayin ni Apostol Pablo, yung clothe yourself with virtues. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Ito pala yung tinatawag na virtue ng isang mananampalataya. Mga bihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin. Yun pala mga kapatid, bilang Kristiyano, mananampalataya, yun dapat ang angkin natin. Pusong mahabagin. Sino ang dapat kahabagan natin? Siyempre, ang kahabagan natin sabi nga ng Panginoon, nung siya ay nag-ikot-ikot, nakaramdam siya ng matinding kahabagan dahil yung mga tupan niya ay nangangalat. Ano ba? Kagandahang loob, kababaan, kaamuan, pagpapahiluhod. Yun yung tinatawag na virtue na sinasabi ng talatang ito. So, pangalawa, forgive as Christ forgive. No? Magpatawad sapagkat ang Panginoon Kristo ay nagpatawad din. Forbearing, verse 13, forbearing one another and forgiving one another. Yon, sabi nila, magpatawad ka na brad dahil magbabagong taon. Pag hindi ka nagpatawad, masama yan dahil bagong taon na. Huwag na natin intayin yung bagong taon para magpatawad. Di ba sa Bible, napakaliwanag po, itinan po natin kung ano yung tinuturo ng Biblia, kung paano ang proseso mga kapatid. Matthew 18, ito po, hindi po pinapatagal yung galit, sama ng loob o mga anumang mga nakaimbak sa ating mga puso. Itinan po natin, moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Ito yung napakagandang proseso na hindi pinapatagal.
talagang pag may alam mo, may nagawa sa yung mali yung kapatid mo, kausapin mo agad. Ngayon, 24 hours, dapat hindi lumipas yun. Ito yung At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, pumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa. Kung ikaw ay pakinggan niya, nagguwagi ka sa iyong kapatid. Kapag hindi ka pinakinggan, dahil nag-unwan-wan na kayo, na mayroon pong pangalawang tinuturo ng ating Panginoon. Verse 16, "But he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established." Dapat kung hindi kanya pakinggan, magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat salita. Yun, yung una, kayong dalawa lang mag-uusap. Pangalawa, magsasama ka pa ng isa o dalawa. Ibig sabihin, tatlo, isa o dalawa. O kung dalawa lang kayo, kung pwede sumama pa ng yung dalawa, tatlo kayong sa pupunta. Pag ayaw pa rin, pangatlo, if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But he neglect to hear the church, let him be unto thee as an hidden man and a publican. So bihira po yung nakakarating dito sa pangatlo. Kung doon ginawa natin sa number 1, yung one-on-one process na itinuturo ng ating Panginoon. Kasi nga po, pag hindi natin overcome itong number 1, mahirap po sa isang nagkasala na sumamba. Yon. Kasi sabi ng ating Panginoon, Matthew chapter 5, verse 23, at tinan po natin, Matthew chapter 5, verse 23, ano po yung sabi ng ating Panginoon? "Therefore, if thy bring thy gifts to the altar, and there rememberest that thy brother had ought against thee, leave there thy gifts before the altar, and go thy way first, be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift." So ang hirap po na sumasamba tayo na may kinikimkim tayo sa ating mga puso. Galit, puot, sinanakit, anumang nandyan nakaimbak, hindi po tayo magiging karapat-dapat sa pagsamba sa Panginoon. Baka piling lang na tayo na sumasamba, pero hindi na pala acceptable sa Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon, kapag mayroon kang, "Therefore if thy bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother had ought against thee," anong gagawin? Mas importante sa Diyos ang makipag-reconcile tayo sa kapatiran kaysa nandun ka sa simbahan na ang tawag nga ron ay nagiging hypocrisy na tayo. Gala mo, nandun ka sa simbahan pero punong-puno tayo ng sama ng loob, pinanakit, tampo, anumang nakaimbak dyan sa kalooban natin na tinalakay mismo kanina ni Apostol Pablo na dapat nating tanggalin. So, ano po mga kapatid? Sabi po doon sa verse 13, "Forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against my enemy, even as Christ forgive you, so also do ye." Magtiisan kayo sa isa't isa, patawaran kayo sa isa't isa, kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. So ano ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? Magpatawaran ang mga magkakapatiran. Bakit o kaya? Magkakapatiran na tayo. Tayo ay tupa ng Panginoon. Iisa po ang ating pupuntahan doon sa eternal langit eh. Di ba? Pangatlo, love is supreme. Yun. Pag pinag-usapan ko yung love, ito ay tumutulong po ito sa agape love o yung tinatawag na one of the fruit of the Holy Spirit. Ang sabi ni Apostol Pablo, Colossians 3:14, "In above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ay mga bihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan." Pag ang umiral po sa atin ay pag-ibig, mga kapatid, wala hong talagang mangyayaring pagkimkim ng mga galit, puot, hinanakit, tampo. Kasi kung i-define po natin, biblical definition ng love, ano ba yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 13 verse 4? Tingnan po natin.
Sabi doon, charity long and is kind, charity invite not, charity wanted not itself, is not puffed up. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. That not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, hindi nabuugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot. Kaya yung Kristiyano hindi nayayamot. O mahanga ba ng preaching mo, pastor? Okay lang po yan, kahit 3 oras. Hindi nayayamot ang mga Kristiyano. Hindi inaalumana ang masama. Ibig sabihin yung masama, hindi mo ini-entertain, talagang nandun ka sa pagtahak sa katotohanan. Tapos sa verse 6, rejoices not in iniquity, but rejoices in the truth. Hindi nagagalak sa kalikuan. Yun. Nawa mga kapatid, lahat tayo. Ang ikinagagalak natin ay doon sa pagtahak ng katotohanan. Kundi nakikigalak sa katotohanan. Yun, pag wala na sa katotohanan, tulad yan, yung mga pamahiin, wala na sa katotohanan yan mga kapatid. Kung tayo po ay gumagawa pa niyan, ipag-pray na lang ninyo. Pastor, hindi ko pa nauunawaan yung ganun eh. Ngayon nga, naghihabil pa ako ng pang-12 bilog eh. Wala akong makita. Huwag mo nang buuin yan. Wala akong talagang visa yan para pagpalain. Dahil ang Biblia, nagtuturo na po kung paano tayo ipagpalain ng Panginoon. Ano ba? Bear it all things. Yun, believe it all things. Hope it all things. Endure it all things. Lahat na ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. So ang Kristiyano matiisin mga kapatid. Kaya dito ay makita natin na sabi doon, love is supreme. Pinakamataas po yun, yung pag-ibig. Kaya kapag pinairal po natin yung pag-ibig ng mga kapatid, magkakaroon po tayo ng malawak na pag-unawa sa mga kapatirang nakapaligid sa atin. Bakit to? Tingnan po natin na kahit sa loob ng iglesia, kahit mismo sa bawat local churches, dapat malawak po yung unawa natin. Bakit to? Hindi mo lahat ng mga mananampalataya, mga Kristiyano, ay parehas yung antas ng ibinigay ng Diyos. Sabi ni Apostol na Pablo, for I say through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God had dealt to every man the mission of faith. So may mission. Hindi pare-parehas ang mission ng pananampalataya natin mga kapatid. Kaya kung ang kapatid natin ito ay medyo talagang bagal pa na makaunawa at yung iba naman ay mabilis. So dapat unawain natin mga kapatid, yung maturity, yung paglago ay hindi po pare-parehas. Sabi doon na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan. Ayun. So ito po ang iisipin natin. Dapat ang mga Kristiyano ay palaging mahinahon ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. So bawat isa na bahagi ng iglesia na siyang katawan ng ating Panginoon, mayroong ibinahagi ang Diyos. Siyang nagbibigay bahagi. Siyang nagtatakda noon kung anong takda na ibinigay sa atin. Wala ko tayong magagawa kasi siyang nagtakda noon. Kasi sabi doon, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya, may sukat eh. Kahit sa mga pastor, mga kapatid, makita natin, may sukat din. May mga elder na naunawaan na niya yung ganitong verses, yung ganitong mga topic, yung katulad ng mga malalalim na topic, yung minsan hindi ko pa maaabot. So, inapipray na lang ako, Lord, nawa, dumating ang panahon na ipaunawa mo rin sa akin itong mga topic na ito na ngayon hindi ko pa naunawaan. So maging humble lang tayo sa Panginoon mga kapatid. Dahil yun naman talagang tinitingnan ng Diyos, yung humility ng puso natin, hindi physical ang tinitingnan sa atin ng Panginoon. Yung puso natin, kung paano tayo maging humble sa harapan niya sa lahat ng aspeto ng buhay. So ano po, punta po tayo doon sa number 4, peace of Christ rules.
Sabi ni Apostol Pablo, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also you are called in one body, and be you thankful. Let the peace at paghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Mahirap kung wala tayong kapayapaan, palagi tayong nag-aalala, di ka makatulog, di ka makakain, wala kang kapayapaan sa buhay nun. Alam mo, di ka makatulog sa kaisipin. Ano ba yung iniisip natin? Di ba, ang problema lang talaga ng tao, tatlo lang naman, tinan po natin yung sabi ng ating Panginoon. Matthew chapter 6, ito yung talagang problema lang ng tao. Kung mayroon ka pang ibang problema, mahirap po yun. Tinan po natin, Matthew 6:31. Sabi ng ating Panginoong Kristo, sabi niya, therefore, take no thought saying, what shall we eat? Yun, number 1 po yun. Kailangan talaga natin kumain. Kung may handa kayo ngayon, after ng ating virtual fellowship, kumain na kayo. Huwag na kayong maghintay ng alas 12. Namumuti na ang mata ng anak nyo, ng kapatid nyo, kayo na rin ay namumuti na rin ang mata sa kaintay. Tayo mga Kristiyano, hindi na ho tayo gapos ng mga sabi-sabi na huwag kakain ng alas 12, wala pang alas 12. Sa kanila lang yun. What shall we eat? So, importante, siyempre, nababalansin din natin yung buhay natin. Kung ang kinakain natin, what shall we drink? Ito yung patanong ng Panginoon Or with shall we clothe? Ito yung minsan na pinoproblema ng mga tao Kung anong kakainin, iinumin at daramtin. Kapag ito po palagi iniisip natin, sigurado di ka makatulog. Wala ka na nga makain. Sabi niya, paano ko makakain, Pastor? Wala nga ako makain. Yan nga ang problema ko. So, yun po, no? Sabi po doon, sa verse 32, after all these things, do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. Yun pala, no? Napaka-simple lang dapat gawin natin, mga kapatid. Yung mga alalahanin, mga problema, mga pangailangan natin, mga discouragement, ay ang importante. Ayun po, unahin natin yung kaharian ng Diyos. No? Sabi doon, binasa natin kanina, but seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ganun din yung sinabi ni Paul kay Timoteo, dito sa 1 Timothy chapter 6, yan, kahit ulit-ulitin natin yung mga verses, ang gaganda, no? But godliness with contentment is great gain. Datapat ang kabanalan. So, unang kabanalan, mga kapatid, ano po, na may kasiyahan, hindi lang mukhang banal. Dapat yung kabanalan ay na may kasiyahan. Ibig sabihin, masaya kang naglilingkod sa Panginoon. Ini-enjoy mo lang. Hindi ka naapektuhan ng mga discouragement. Hindi tayo naapektuhan ng mga kawalan. Si Apostol Pablo, napakarami mga hindi magandang nangyari pero hindi siya naapektuhan. Ay malaking kapakinabangan. Yung pagiging kabanalan na may kasiyahan, yun po ang malaking kapakinabangan. Bakit to? Verse 7. For we brought nothing into this world. Yun pa, paano tayo magmamalaki niyan, mga kapatid? Wala ho tayong dinalang kahit anuman. Nung tayo sinilang, wala ho tayong dala kahit kutsara, tinidor, pinggan, timba. Siguro, mayroon pa ditong may dala ng timba bag nung isinilang? Wala ho. Kaya sabi ni Apostol Pablo, for we brought nothing into this world, and it's certain we can carry nothing out. O diba, naalala nyo, yung mga na-involve sa blood control, may mga namatay na. At, wala namang nadala sila, mga kapatid, di ba? Kahit kayong mga nag-imbak ng mga bilyones, kahit piso, wala akong nadala sila. At ngayon ay nagkaka-controversial pa. Ang sabi ni Apostol Pablo, verse 8, in having food and raiment, let us be their with content. So, hindi mo masyadong maluho. Hindi pinaluho ng Diyos yung buhay natin, pinasimple lang. May makain ka lang, may madamig ka lang. Yun po ay sapat na. Hindi mo dapat masyadong problemado tayo. So, ano po? So, dito po, sabi doon, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na diyan tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo maging mapagpasalamat. Yon. So, ang pagpapasalamat, mga kapatid, araw-araw, pagkagising, magpasalamat,
bago matulog, ang dami natin pwede ipagpasalamat sa Diyos, no? Hindi lang pagpapasalamat tuwing December 31. Yun, magpasalamat kami, Pastor, sa mamayang alas 12 dahil nakapagbuo kami ng 12 bilog. Nakapaghanda kami ng malapkit. Bakit ito malapkit? Ano ibig sabihin? Para yung mga pagpapala ay dumikit. Ilang malapkit na ba ang nihanda natin? Bukas, ados. Ganun pa rin buhay. Hindi yung ang solusyon doon, mga kapatid. So mamaya, makakita natin yon. So punta tayo sa Word of Christ. Sabi ni Apostol Pablo, let the Word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual song, singing with grace in your hearts to the Lord. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y mga turuan at mga palalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. No? Maganda pag umaawit para sa Diyos. Hindi na tayo umaawit na makaawit lang. Kasi yung iba umaawit, para kanino yung awit na yan? Maka-Diyos ba yan? Para sa Diyos ba yan? Sabi doon, magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Kung ang kakantahin mo'y pusong bato o utokso, layuan mo ako, para sino pang napupuri sa pag-awit mong yan? Diba? Kaya sa dami naman ang kakantahin, ang dami ng kantang espiritual, ang daming kantang maka-Diyos. Di lang Kristiyano, patid na bago na tayo. Di pag nag-iisa, kumanta ka na ng himnal, ang dami kayo. Mga spiritual song na hindi ko kontra sa doktrina. Basta spiritual song. Sabi doon, psalms and hymns. Yun, dami yan sa psalms. Kami nung panahon ni Pastor Ronald, ang kinakanta namin, mga verses Yung puro mga verse, kinukonvert sa kanta. Pwede naman natin gawin yon. No? Magkukompose na lang tayo. Composer si Elder Rene. So sabi doon sa verse 17, in whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father by Him. So punta tayo sa last point natin, yung household duties and family life. Yon, sabi doon, wives and husband. Ito para sa mga asawang babae at lalaki. Wife, submit yourself unto your own husband as it fit in the Lord. Yon. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa gaya ng nararapat sa Panginoon. Tapos sa lalaki naman, husband, love your wives and be not bitter against them. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Parang may mga lalaki kasi parang mapait pa sa ampalaya, mapait pa doon sa yung sabi ko, Elder Rene? Serpentina. Yun. Sabi doon na mga lalaki, ibigin niyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Kumbaga, kung maunawaan lang ng lalaki at babae, yung responsibilidad as a wife, sabi doon, submit yourself. Ibig sabihin, yung all authority, ibinigay po sa lalaki. Kaya wala ko tayong pastora kahit sa application nito sa bahay, sa church, o papag-aral natin yung authority, ay sa lalaki po ibinigay, hindi po sa babae. So yan, may isang mga topic po yan tungkol sa mag-asawa at minsan pwede nating talakayin yan. So sunod po ay yung children and parents. Sabi ni Apostol Pablo, Colossians 3:20 hanggang 21, children, obey your parents in all things. No? Sabi ni Apostol Pablo, children, obey your parents in all things, for this is will pleasing unto the Lord. Mga anak, magsitaliba kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Naka-address po ito sa mga anak na yung pagsunod sa magulang sa lahat ng bagay, ito'y nakalulugod sa Panginoon. Kasi isa sa utos ng
Panginoon. Tingnan lang na natin sa Exodus chapter 20, verse 12. Sabi ni ang ating Panginoon, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Tapos kung titingnan natin sa New Testament, Ephesians chapter 6, verse 1 hanggang 3. Sabi doon, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Ano yung promise? That it may that it may be will with thee, and thou mayest live long on the earth. Yun, kaya nga, importante mga kapatid na makita natin na yung pagrespeto sa magulang, na kahit yung mga anak natin nakapag-aral, nakapag-asawa, hindi dapat kinakalimutan ang magulang. Kahit magkaasawa ka na, magkapamilya, talagang isipin natin na may magulang po tayo na pwedeng balikan, dalawin natin once a week. Doon. At maganda ho, pagkadalaw natin sa ating mga magulang, mag-abot ka man lang. Yun. Mama, papa, daddy, mami, ito, 1,000, 3,000, 4,000, 5,000. Pag hindi mo inubos yan, mama, papa, di ka na makakaulit sa akin. Yun, di ba masaya po ang magulang? Pero bisan kahit wala namang ibibigay, basta dinadalaw ang magulang, masaya na po ang magulang eh. Kasi may mga anak nag-aral, nakatapos, nakatrabaho, hindi man lang nakakamusta yung magulang eh. Kung ano ang kalagayan, kung kailan naging senior citizen, doon napabayaan yung mga magulang na dapat ang mga magulang na nagkakaedad, ang nag-aaruga na yan, mga anak. Nagpapalitan lang kayo. Anak, ate, kuya, ikaw, si mama, isang taon sa'yo. Sa isang taon sa akin din. O kaya, lingguhan, o kaya buwanan. Kasi sino pong mag-aalaga dyan kung matanda na po? Eh di mangyayari niya pag walang mag-alaga, parang nandun sa Baclaran, doon sa Pasay, nagpapalabo yung mga tatanda doon na mamalimos. Eh hindi naman natin pwedeng gawin yun bilang Kristiyano. Tayo mga Kristiyano, hindi dapat ginagawa natin sa magulang yun. Dapat tayo ang unang nagmamahal sa magulang natin. Huwag natin hayaan na mapabayaan ang ating mga magulang dahil yung mga magulang, yan ay ginamit ng Diyos na tayo ay maging tao at tayo ay mapalaki at yung iba nakapag-aral, nakapagtapos, nakapagtrabaho. Yun, maalala lang natin ang ating mga magulang, mga kapatid. So, panghuli, sunod po pala, verse 21, fathers, provoke not children to anger, lest they be discouraged. Mga ama, huwag ninyong ipumangkahi sa galit ang inyong mga anak upang huwag manghina ang loob nila. So, ang pagdidisiplina sa mga anak, may tamang proseso, mga kapatid. Yon. Hindi masamang mag-disiplina kasi yan ang tinuturo, pero may tamang disiplina. Kasi may mga tatay o kaya nanay, paggalit talagang kahit anong mahawak eh. Kuha ng dos-por-dos, walis, daspan, ipapalo. So dapat ilalagay natin po sa tama. Kasi doon, fathers, provoke not your children. Kasi minsan, hindi po tayo nagtatanim ng mabuti sa anak kapag mali po yung ating pagdidisiplina. Ang nagtatanim tayo, galit, uot, at minsan, kaya nagre-rebelde ang mga anak dahil sa pagpapalaki at sa maling pagpapadisiplina ng mga magulang. So, panghuli mga kapatid, yung tinatawag na servant and master. Sign na lang po natin, servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleases, but in singleness of heart, fearing God. Ito yung natin naman sa mga nagtatrabaho, may amo. Ako, matagal akong nangamuhan. Wala pa nung pag-graduate ko ng high school hanggang nasa Manila, puro nangamuhan na po ako dyan eh. Sabi doon, mga alipin, magsatiliba kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong-ayong sa laman ay inyong mga Panginoon. Hindi ang paglilingkod sa pangningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na mga takot sa Panginoon.
Yun, kaya ka naglilingkod, kaya ka nagtatrabaho ng tama dahil sa Panginoon, hindi dahil sa amo mo. Kasi kami nga noon talagang, kung talagang titingnan namin, na malupit po yung unang amo namin eh. So, in whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Ano mang inyong ginagawa, inyong gawin ng buong puso. Yan, buong puso mga kapatid, na gaya lang sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kasi kung sa tao lang tayo titingnan mga kapatid, wala na ho tayo, tisod na ho tayo. Natitisod ka sa pastor mo, natitisod ka sa kapatiran mo. Yung pastor, tisod sa kapatiran. Yung kapatiran, tisod sa pastor. Yung pastor, natitisod sa kapwa-pastor. Ay paano na ang buhay natin? Kaya, hindi tayo dapat tumingin sa kapwa-kapatiran natin. Dahil yan, may kanya-kanyang weakness ho tayo. May weakness ka, may weakness ako, iba-iba lang weakness natin. Pag nag-focus mo tayo sa weakness, hindi mo tayo lalabo sa spiritual. Madadown mo tayo. Maaaring tayo naglilingkod, pero hindi na nakalulugod sa Diyos. Kasi punong-puno po tayo ng mga hindi karapat-dapat sa ating mga puso. Final exhortation ni Apostle Paul, sabi niya sa Colossians chapter 3, verse 24 and 25, knowing that of the Lord, you shall receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Yamang inyong nalalaban na sa Panginoon, ay tatanggapin ninyo ang ganting mana, sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he had done, and there is no respect of person. Sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kanyang ginawa at walang itinatanging mga tao. So, sa kabuuan mga kapatid, babalik po tayo doon sa ating tema, putting the new life in Christ. Ngayon tayo Kristiyano, talagang focus po tayo kung ano yung gusto ng Panginoong Jesucristo, kung ano yung kanyang prinsipyo na nakasulat sa banal na kasulatan, tayo po ay doon lang. Huwag na tayong magpadala sa maalaman. Huwag tayong magpadala sa sistema ng mundong ito. Kung ano yung kagustuhan ng Diyos, yun lang po ang gawin natin. Yung ating teksto, if you then be risen with Christ, seek those things which are above, with Christ seated on the right hand of God. So yun na po mga kapatid, at tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa gabi ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat po Diyos sa mga salitang aming napag-aralan, na nawa ito po'y makapagbigay sa amin ng encouragement. Salamat po Diyos, panganahan mo kami, at sa mga natitira pa po naming oras, kayo po ang mahunat tumabay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ay, sandali lang po at